Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 726. Wakas. Tanging ang malamig na boses ni Xiaoyan ang dahan-daang umalangaw-ngaw sa tahimik na kalangitan na ito. Hindi mabilang na bilang ng mga disipulo ng Mystic Cloud Sect ang nakahinga ng maluwag sa sandaling ito bago agad na nakaramdam ng kalungkutan. Noon, napakaganda ng Mystic Cloud Sect. Ito ay hindi inaasahan na ngayon, ito ay napunta sa isang yugto kung saan ang iba ay maaaring patayin ito. Ang ganitong uri ng pagkakaiba ay talagang mahirap tanggapin ng sinuman. Siyempre, gaano man kahirap tanggapin ito, ang mga alagad ng Mystic Cloud Sect na ito ay walang solusyon dito. Sa pagtingin sa tumataas na aura ng pagpatay ni Xiaoyan, malamang na matagal na niyang planong hugasan ng dugo ang Mystic Cloud Sect. Kung ang sect leader na si Yunyun ay walang koneksyon sa kanya, malamang na ang baha ng dugo ay damaloy na parang ilog sa bukas na lupa sa sandaling ito. Kaya naman, ang mapanatili ang kanilang buhay ay isa ng napakaswerteng bagay para sa kanila. Bahagyang nanginig ang magandang katawan ni Yunyun nang marinig niya ang malamig na tono ni Xiaoyan na nagmumungkahi na siya na ang magbibigay ng huling hatol. Mahigpit ang pagkagat ng likod ng kanyang mga ngipin sa ibabang pulang labi niya. Nababalot ng kakaibang pamumutla ang mukha niya. Masisira ba talaga ang Mystic Cloud Sect na ito sa kanyang mga kamay? Kinuyam ni Yunyun ang kanyang mga kamay. Ang kanyang maningning na mga mata ay dahan-dahang dumampi sa mga mukha ng hindi mabilang na bilang ng alagad ni Mystic Cloud Sect sa ibaba. Isang malungkot na tingin ang lumitaw sa kanyang mukha habang siya ay bumubulong. Ito ba ang iyong paghihiganti laban sa Mystic Cloud Sect? Naramdaman din ni Nolan Yanran ang kanyang sakit sa puso habang tinitingnan ang mapanglon na ugali ni Yunyun. Ikinuyong niya ng mahigpit ang kanyang kamay at biglang itinaas ang kanyang ulo upang kausapin si Xiaoyan. Xiaoyan, ang Mystic Cloud Sect ay kasalukuyang hindi na nagbabanta sa iyo. Hindi ka ba maaaring magpakita ng awa? Sumusumpa kami sa guro na walang sino man sa Mystic Cloud Sect ang magdadala ng away na ito sa hinaharap. Sinulyapan siya ni Xiaoyan habang nagsasalita ng walang ekspresyon ang mukha. Ito na ang huling pagkakataon na susuko ako dahil sa mga nakaraang relasyon natin. Buwagin ang sekta o ako mismo ang wawasak. Pumili ng isa sa dalawa. Kailangan mong magpasya kung paano pipiliin mag-isa. Nagdidilim ang mga mata ni Nolan Yanran nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Alam niya na tiyak na hindi papayagan ni Xiaoyan ang Mystic Cloud Sect na magpatuloy sa pag-iral sa loob ng Jiama Empire. Ang pagpapakawala sa mga ordinaryong alagad na ito ay ang pinakamalaking konsesyon na ginawa niya. Ang hindi mabilang na mga tingin ay agad na itinapon kay Yunyun nang tumunog ang mga salita ni Xiaoyan. Nasa kanya na ang desisyong gagawin niya. Hinigpitan ni Yunyun ang kanyang kamay sa harap ng maraming titig na iyon. Isang pakikibaka ang sumiklab sa loob ng kanyang maliwanag na mga mata. Maya-maya, bigla siyang napabuntong hininga. Medyo namamaos ang boses niya habang naglalaman ng pagod at kawalan ng kakayahan. Kalimutan mo na ito, walang kabuluhan na magsabi ng kahit ano pa ngayong umunlad na ang mga bagay-bagay. Dahil pinilit mong gawin iyon, gagawin namin ang sinabi mo. Bubuwagan ko ang Mystic Cloud Sect sa loob ng isang buwan hanggat hindi mo sasaktan ang mga ordinaryong disipulo ng Mystic Cloud Sect. Ang dalawang pangungusap na ito ay tila naubos ang lahat ng lakas sa loob ng kanyang katawan. Ang maningning na mga mata ni Yunyun ay naging ganap na madilim matapos ang huling pangungusap ay tumunog. Ang panlulumo na iyon ay talagang masakit sa puso ng sino mang tumingin sa kanya. Pinatigas ni Xiaoyan ang kanyang puso at hindi tumingin sa ekspresyon ni Yunyun. Nagsalita siya sa mahina at malalim na boses. Sana ay magawa mo ang sinabi mo. Kikilos ako kung ang sino man sa sekta ay magpipilit na hindi sumunod. Bumaling ang tingin ni Xiaoyan matapos ang kanyang mga salita ay tumunog. Tumingin siya kay Yaoye, ang pinuno ng maraming sundalo sa ibaba, at mahinang sinabi. Prinsesa Yaoye, bawiin ang iyong mga sundalo. Gayunpaman, maaari mo silang pansamantalang ilagay sa paanan ng bundok kung sakali. Nagmamadaling ngumiti si Yaoye at mabilis na tumanggo nang marinig niya ang boses ni Xiaoyan. Lumingon siya at maayos na nagbigay ng utos. Sa ilalim ng kanyang utos,
Ang mga itim na masa ng mga sundalo ay agad na umatras na parang agos bago nawala sa tuktok ng bundok. Lahat, salamat sa bagay ngayon. Muling tumingin ang tingin ni Xiaoyan kay Jie Xingtian at sa iba pa matapos umatras ang hukbo. Isang pilit na ngiti ang bumungad sa kanyang walang pakialam na mukha. Masyado kang magalang. Si Jie Xingtian, Fama, at ang iba pa ay nagmamadaling pinagsalikop ang kanilang mga kamay at sinabi ang salitang iyon pagkatapos marinig ito. Ang taong may pinakamalaking kredito sa kakayahang sirain ang Mystic Cloud Sect ngayon ay si Xiaoyan at ang misteryosong guro niya. Sa totoo lang, tinutulungan lang nila silang pigilan ang mga elder ng Mystic Cloud Sect. Bukod dito, ngayong naalis na ang Mystic Cloud Sect, ang sitwasyon sa loob ng Jiama Empire ay maaaring magbago ng husto sa hinaharap. Dahil sa kasalukuyang lakas ni Xiaoyan, walang duda na siya ay magiging isang Panginoon ng Jiama Empire. Maaaring sila ay gumawa ng mga desisyon batay sa kanyang ekspresyon sa hinaharap. Kapag ganap na gumaling ang Xiaoyan na ito mula sa aking mga pinsala, ibibigay ko ang lahat ng mga gantimpala na ipinangako ko sa lahat. Lumipat ang tingin ni Xiaoyan kay Old Yinggu at sa dalawa pang nasa gilid at nagsalita na may mahinang ngiti. Hihihi. Hindi kailangang magmadali, hindi kailangang magmadali. Ngayon, pinakamahalagang gumaling muna si Chief Xiao sa kanyang mga sugat. Sinamahan siya ng Old Yinggu at ang dalawa pang nakangiti. Ang kanilang mga saloobin ay pambihirang magalang. Pagkatapos ng malaking laban kanina, naunawaan na nila ang lakas ni Xiaoyan. Kung natatakot lang sila kay Xiaoyan dahil kay Medusa noon, ngayon ay talagang nakaramdam sila ng paggalang at takot sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang Xiaoyan ay may lakas na maaaring pumatay sa isang piling tao na Daozang. Sapat na ito para maingat nilang tretuhin siya. Nasaan man ang isa, ang lakas ay palaging ang bagay na tumutukoy sa lahat. Tumanggaw si Xiaoyan. Ang kanyang katawan ay biglang nanginig at ang jade green na mga pakpak ng apoy sa kanyang likod ay biglang naging ilusyon. Ang makapangyarihang Daoqi na kumalat mula sa kanyang katawan ay agad na nagkalat na parang tubig baha. Namutla na naman ang ekspresyon niya. Maliwanag, ang sobrang lakas ay nagsimulang maglaho kasunod ng paglaho ng nakapagpapagaling na epekto. Ayos ka lang ba? Gumalaw ang katawan ni Hai Badong nang makita niyang nanginginig ang katawan ni Xiaoyan. Lumitaw siya sa tabi ni Xiaoyan at inalalayan siya habang balisang nagsasalita. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Ang kanyang noo ay natatakpan ng maraming maliliit at malamig na patak ng pawis. Kasunod ng pagkalat ni Daoqi, nagsimulang pumutok ang mga sugat sa kanyang katawan. Isang matinding sakit ang naging dahilan ng panginginig ng kanyang buong katawan. Medyo malubha ang iyong mga sugat. Bukod dito, pilit mo ring na-overdraft ang iyong lakas. Dapat kang magmadali at bumalik para gumaling. Kung hindi, kung may mananatili pa, maaaring magdulot ito ng napakalaking balakid sa pagtaas ng iyong lakas sa hinaharap. Nakakunot ang noo ni Hai Badong at sinabi habang nakatingin sa puting-puting mukha ni Xiaoyan. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Bumuga siya ng hangin at iwinagayway ang kamay sa lahat ng nasa langit. Sabi niya, tatapusin natin ang usapin ngayon dito. Tara na. Sa sandaling sinabi niya ito, lumingon siya at tumingin kay Yun bago nagsalita sa malamig na boses. Sana hindi ko na marinig ang pangalan ng Mystic Cloud Sect isang buwan mamaya. Kung hindi, mapait na ngumiti si Yun bago huminga ng malalim. Agad siyang sumagot ng walang malasakit. Lahat ay magiging ayon sa gusto mo. Tumingin ng malalim si Xiaoyan kay Yun bago biglang nagsalita. Magpapakamatay ka pa rin ba pagkatapos magbuwag ang Mystic Cloud Sect para humingi ng tawad sa mga nauna sa iyo? Bahagyang nagulat si Yun. Tumingin siya kay Xiaoyan na ang tingin ay tumatama sa mga disipulo ng Mystic Cloud Sect sa ibaba. Nang naunawaan ang kahulugan nito, nakapikit na lamang siya at sinabing, gagawin ko ang sinabi mo basta't pabayaan mo ang mga disipulo ng Mystic Cloud Sect. Mabuti iyan. Bagamat hindi naiiral ang Mystic Cloud Sect pagkatapos itong mabuwag, hindi magiging mahirap na hanapin sila. Mahinang ngumiti si Xiaoyan. Agad na lumingon ang kanyang tingin sa malamig na bangkay ni Yunshan. Isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata.
Kumuyam ang kamay niya at hinigop iyon sa kamay niya bago isinuot sa storage ring niya. Bagamat si Yao Lao ay kasalukuyang nakuha ng Hall of Souls, nagpasya si Xiaoyan na kailangan niyang tipunin ang lahat ng mga sangkap na kailangan upang pinuhin ang isang katawan na binanggit ng guro. Ito ay dahil naniniwala siyang tiyak na ililigtas niya ang guro sa hinaharap. Pagkatapos nito, bibigyan niya ang matanda sa kanya ng isang perpektong katawan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yun nang makita niya ang pagkilos ni Xiaoyan. Gusto niyang ibuka ang kanyang bibig para magsabi ng isang bagay ngunit nalulunok lamang niya ang mga salita sa kanyang bibig sa harap ng malamig na kislap na lumabas sa mga tingin ni Xiaoyan. Sa kasalukuyan, napakaraming buhay mula sa Mystic Cloud Sect na hawak sa kamay ni Xiaoyan. Hindi siya naglakas loob na galitin siya. Mahina lang na sumangot si Xiaoyan matapos pigilan si Yun. Nilinggan niya ang kanyang ulo patungo sa Haibadong at mahinang sinabi. Tara na. Oo, tumanggo si Haibadong. Ang kanyang tingin ay dumaan kay Yun bago niya hinawakan ng kanyang kamay si Xiaoyan. Ang mga pakpak ng yelo sa kanyang likod ay ikinumpas at lumipad siya patungo sa kabisera. Sina Jia Xingtian, Fama, Medusa, at ang iba pa ay sumunod malapit sa likuran. Ang pressure na sumasaklaw sa puso ng mga tao mula sa Mystic Cloud Sect ay unti-unting nawala matapos ang malaking line-up sa kalangitan ay mabilis na umalis. Nagpalitan ng tingin ang lahat at tahimik na tumawa ng malakas. Ang kalungkutan na pumuno sa kanilang mga mata ay sobrang siksik. Yanran, dapat bumalik ka na sa bahay pag naayos na lahat dito. 3 taon mo nang hindi nakikita ang nanay mo at miss ka na talaga niya. Napatingin sina Nolan Jia at Nolan Su sa mga taong umalis bago tumalikod at kinausap si Nolan Yanran. Nagsalubong ang mga kilay ni Nolan Yanran matapos marinig ito. Ilang sandali pa ay tumingin siya sa medyo wala sa isip na si Yun bago tumanggo na may pag-aalinlangan. Nakahinga lang ng maluwag sina Nolan Jia at Nolan Su nang makita nilang tumanggo si Nolan Yanran. Tumingin sila kay Yun at bumantong hininga ngunit hindi na sila nang ahas na manatili pa. Sa kasalukuyan, ang Mystic Cloud Sect ay hindi na mas mataas kaysa sa nakaraan. Sabi nga sa kasabihan, lahat ng tao ay tinatamaan ang isang lalaking nakalugmok. Bagamat si Yun ay isang dalubhasa na dawwang, hindi sila nang ahas na magmukhang masyadong malapit. Kung hindi, kung naging sanhi sila ng pagkadismaya ni Xiaoyan, malamang na mawala ang kanilang Nolan clan sa Jiama Empire sa ikalawang araw. Ikinulong ni Nolan Jia at Nolan Su ang kanilang mga kamay patungo kay Yun bago nila dali-daling ginalaw ang kanilang mga katawan at sumugod patungo sa kabisera. Ayaw nilang manatili sa magulo na Mystic Cloud Mountain na ito. Isang malamig na hangin sa taglagas ang umihip sa kalangitan, naiwan ang dalawang babaeng mukhang mahina. Nagkatinginan sila at may bitterness sa gilid ng kanilang mga bibig. Guro, ano ang balak mong gawin? Napabuntong hininga si Nolan Yanran at nagtanong matapos makita ang medyo nalulungkot na mukha ng mga alagad ng Mystic Cloud Sect sa ibaba. Ano pa ang magagawa natin? Hindi mo pa rin ba naiintindihan si Xiaoyan? Dahil sa ating dalawa kaya hindi siya nagutos na gawing ilog ng dugo ang Mystic Cloud Sect. Gayunpaman, ang pagbuwag sa Mystic Cloud Sect ay nasa ilalim na niya. Kung may mga hindi inaasahang pagbabago na magaganap sa panahong ito, natatakot ako. Mapait na ngumiti si Yun at umiling. Hindi niya masabi na nakaramdam siya ng anumang galit kay Xiaoyan. Sa mga aksyon na ginawa ng Mystic Cloud Sect laban sa angkan ng Xiao, hindi nakakagulat na ito ay matatapos. Napakalinaw niya sa puntong ito sa kabila ng pagiging miyembro ng Mystic Cloud Sect. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Yun. Kinawian niya ang kanyang kamay sa panghihina ng loob at sinabing, ipaalam sa disipulo ng Mystic Cloud Sect na subukan nilang umalis ng mabilis hanggat maaari sa loob ng 1 buwan. Bigyan ang lahat ng pera kapag umalis sila. Gamit ang kanilang lakas, dapat silang magkaroon ng kakayahang maghanap buhay. Tahimik na tumanggo si Nolan Yanran. Napuno rin ng kalungkutan ang kanyang puso. Ang sikat ng araw sa kalangitan ay tumagos sa layer ng mga ulap at mahinang dumapo sa Yun sa kalangitan. Ang kanyang maningning na mga mata ay tumingin sa direksyon kung saan umalis si Xiaoyan at ang iba pa at isang hindi kilalang emosyon ang lumitaw sa kanyang puso.
Ang malambing at binata noon ay talagang naging matatag na tao na kayang alagaan ang sarili gaya ng inaasahan niya. Gayunpaman, hindi inaasahan na pagkatapos niyang lumaki, ang unang taong sasaktan niya ay ang kanyang sarili. Battle Through the Heavens. Kabanata 727. Sitwasyon. Ang mga pangyayaring naganap sa Misty Cloud Sect ay kumalat sa bawat sulok ng Geama Empire sa loob ng ilang araw na para bang ang balita ay umusbong ng mga pakpak. Isang malaking kaguluhan ang lumitaw sa buong Geama Empire sa isang iglap. Alam ng halos lahat kung gaano kalakas at nakakatakot ang lakas ng Misty Cloud Sect sa Geama Empire. Dahil sa pagkakaroon ni Yun Shan nitong ilang taon, ang reputasyon ng Geama Empire ay lubhang tumaas. Gayunpaman, ang nakakagulat na balita ng Misty Cloud Sect na binuwag ay kasalukuyang kumakalat. Ito ay walang alinlangan na isang malaking bagay sa mga mamamayan ng Geama Empire. Habang ang bagay na ito ay kumakalat at lumilikha ng kaguluhan, ang pangunahing karakter ng isyong ito, si Xiaoyan mula sa angkan ng Xiao, ay naging ganap na kilala ng lahat sa loob ng Geama Empire. Ang ilang mga tao ay maaaring medyo hindi pamilyar at nawawalan ng tungkol sa pangalan, ngunit ang mga may magandang memorya ay malabo pa ring maaalala ang baguhan, na bumangon tulad ng isang kometa sa loob ng imperyo, mula 3 taon na ang nakakaraan. Gayunpaman, si Xiaoyan noon ay isa lamang napakahusay na individual sa mga nakababatang henerasyon. Hindi siya karapat-dapat na banggitin sa mga mata ng isang matandang demonyo tulad ni Yun Shan. Kaya naman, pinalayas siya sa imperyo noon dahil nasaktan niya ang Misty Cloud Sect. Gayunpaman, sa loob ng 3 maikling taon, bumalik siya bilang isang malakas na tao. Bukod dito, ang kanyang lakas ay umabot sa isang nakakatakot na lawak kung saan maaari niyang talunin ang isang malaking nilalang tulad ng Misty Cloud Sect. Ang ganitong mabilis na pagpapabuti ay talagang naging sanhi ng hindi sinasadyang pag-click ng kanyang dila at bulalas. Sa panahong nayanig ang buong imperyo dahil sa mga bagay na ito, sa wakas ay inilabas ng Misty Cloud Sect ang balita na malapit na silang magbuwag sa unang pagkakataon. Sa kumpirmasyon ng balita, hindi sinasadya nitong pinukaw ang hindi mabilang na bilang ng mga natulala na boses muli. Ang mga disipulo ng Misty Cloud Sect ay nagsimulang umalis sa sekta at bumaba sa bundok hindi nagtagal matapos ang balita ng Misty Cloud Sect na malapit ng mabuwag. Sa wakas, itinago nila ang kanilang pagkakakilanlan at nakipaghalos sa mga ordinaryong mamamayan ng imperyo. Sa hinaharap, hindi na sila makakaasa sa pagkakakilanlang iyon upang ipagmalaki sa iba. Sa loob ng maikling kalahating buwan, nakaalis na ang karamihan sa mga disipulo ng Misty Cloud Sect. Ang Misty Cloud Mountain ay nagbago rin mula sa mahigpit na pagbabantay sa pagiging walang laman. Ang tuktok ng bundok na ito na tinitingnan ng mga tao mula sa Geama Empire bilang isang banal na lugar ng pagsasanay sa nakaraan ay magiging isang ordinaryong bulubundukin sa hinaharap. Marahil sa agos ng panahon, maging ang pangalang Misty Cloud Sect ay unti-unting malilimutan sa mahabang ilog ng panahon. Isang sinaunang sekta na dating prominenteng sa loob ng Geama Empire sa loob ng ilang daang taon ay tahimik na tumanggi sa ganitong paraan. Sa kabisera ng Geama Empire, ang Geama Sacred City. Hindi mabilang na mga bulong at emosyonal na buntong hininga ang tumunog sa loob ng Geama Empire kasunod ng pagbuwag ng Misty Cloud Sect. Lahat sila ay nakasaksi sa paghina ng napakalaking paksayon na ito. Habang nasasaksihan nila ang malaki at hindi inaasahang pagbabagong ito, nagsimula na ring kumalat ang pangalan ni Xiaoyan sa mga bibig ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Ito ay dahil naiintindihan ng sino mang hindi tanga na maaaring palitan ng binatang ito ang katayuan na tinatamasa ng Misty Cloud Sect noong nakaraan sa loob ng Geama Empire at maging isang overlord sa pagsasanay ni Dao Qi sa loob ng imperyo. Ang Xiao Mansion na nakaupo sa isang magandang lokasyon sa gitna ng lungsod ay walang alinlangan na naging pag-iral na nakakuha ng pinakapansin kamakailan. Magkakaroon ng walang tigil na daloy ng mga tao sa lugar na ito araw-araw. Ang hindi mabilang na bilang ng mga pinuno na kabilang sa iba't ibang mga kagalang-galang na paksayon sa loob ng kabisera ay personal na dadalhin ng mga mamahaling regalo upang batiin sila. Handa pa silang baliwalain ang kanilang katayuan at pila sa labas ng mansyon ng mahabang panahon.
Ang ilan sa kanila ay puno ng ngiti sa mga miyembro ng Shao Clan na nagbabantay sa pinto upang ipahayag ang kanilang mga saloobin sa Shao Clan. Ang kanilang mga tono ay labis na mapagmahal. Ang ganitong pagtrato ay naging dahilan ng pag-angat ng vanity ng ilang miyembro ng Shao Clan. Maging ang kanilang disposisyon ay bahagyang nagbago. Hindi na sila nagtago tulad ng dati at naging maingat na parang daga. Isang binata na nakasuot ng itim na damit ang nakaupo sa isang upuan sa loob ng isang maluwag na tahimik na bulwagan sa Shao Mansion. Bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata. Ang magagandang babaeng katulong sa loob ng bulwagan ay gumamit ng maliliit na hakbang sa paglalakad habang maingat nilang pinupuno ang kanyang tasa bago tumayo sa gilid at palihim na tinitimbang ang bagong Panginoon na ito sa loob ng Jiama Empire, na siyang pinakahinahangad na tao. Nababalot ng pamumula ang kanilang mga mukha. Sinong dalaga ang hindi magkakagusto sa kanya? Ang kasalukuyang Xiaoyan ay ang bayaning hinahangaan ng hindi mabilang na bilang ng mga kabataang babae sa Jiama Empire. Nagawa niyang makipaglaban sa isang maalamat na piling tao na Dao Zhang sa 20 taong kakaiba lamang. Ang gayong talento at tagumpay ay talagang naging sanhi ng hindi paniniwala ng mga tao. Hahaha. Munting kapatid, sa wakas ay nakalabas ka na. Paano na? Magaling na ba ang iyong mga sugat? Isang tawa ang biglang bumasag sa katahimikan ng malaking bulwagan. Agad na lumitaw ang figure ni Xiao Li sa labas ng pinto. Sa likuran niya, itinulak ng babaeng katulong ang wheelchair ni Xiao Ding at dahan-dahang pumasok. Dahan-dahang iminulat ng binata ang itim na damit nang marinig ang halakhak. Isang mahinang nagniningas na liwanag ang bumungad sa kanyang maitim na mga mag-aaral. May kaunting pamumutla pa rin ang kanyang bata at gwapong mukha. Ang siksik na puting fire seal sa kanyang noo ay parang buhay. Kung titingnang mabuti, ito ay tila isang apoy na parang sangkap, na nagbibigay sa isa ng kakaibang pakiramdam na parang demonyo. Ang taong may ganoong hitsura ay natural na si Xiaoyan. Tumingin si Xiaoyan kina Xiao Li at Xiao Ding habang papasok sila. Isang bahagyang ngiti ang bumungad sa kanyang walang ekspresyon na mukha. Tumayo siya at naglakad. Mabilis na naglakad si Xiao Li at ginamit ang kanyang lakas para tapikin ang balikat ni Xiaoyan. Natuwa siya at tumawa. Naka-recover ka na ba sa iyong mga sugat? Masyado na akong malubhang nasugatan sa pagkakataong ito. Paanong napakadaling maka-recover sa kanila? Umiling si Xiaoyan. Ang kanyang mga pinsala sa pagkakataong ito ang pinakamalubhang natamo niya. Hindi lamang naubos ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ngunit ang kanyang espiritual na lakas ay napinsala din ng husto. Pati ang mga buto sa kanyang mga kamay ay nabali. Kung ito ay isang ordinaryong tao, ang maraming pinsalang ito ay malamang na naging sanhi ng pagkamatay niya o kahit man lang mawala ang kalahati ng kanyang buhay. Mapalad na nakainom si Xiaoyan ng maraming natural na espiritual na gamot at malayo sa kung ano ang maihahambing ng isang ordinaryong tao. Natural na alam niya kung paano gamitin ang mga tamang remedyo at gamitin ang pinakamahusay na paraan para dahan-daang gumaling ang mga sugat sa loob ng kanyang katawan. Sa kabila nito, halos hindi pa niya napagaling ang kanyang mga sugat pagkatapos na gumugol ng halos kalahating buwan. Kailangan pa niyang gumugol ng isang yugto ng panahon kung gusto niyang gumaling sa kanyang napakalaking kalagayan. Dahan-dahan lang. Hindi kailangang magmadali, hindi kailangang magmadali. Gawin mo ng dahan-dahan. Maayos ang lahat hanggat walang problema. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa angkan ng Shao at walang sakuna na maaaring mangyari sa iyo. Nakangiti si Xiao Ding habang nagsasalita. Tumanggaw si Xiaoyan. Inikat niya ang katawan at umupo sa upuan. Pagkatapos mag-isip sandali, nagtanong siya. Kumusta ang Misty Cloud Sect? Mahigit sa kalahati sa kanila ay nadisband na. Gayunpaman, medyo marami ang mga tao sa loob ng Misty Cloud Sect. Sa tingin ko ay ganap na silang madisband pagkatapos ng kalahating buwan. Masyado silang pinabayaan sa pagkakataong ito. Nang marinig ito, agad na naging madilim at malamig ang ekspresyon ni Xiao Li habang nagsasalita siya sa malamig na boses. Umiling si Xiao Ding at mahinang ngumiti. Nakapaghiganti na tayo at nakamit na natin ang epekto ng pagpigil sa pamamagitan ng pagpatay sa iilang mastermind. Bukod dito, marami ang mga ordinaryong alagad ng Misty Cloud Sect.
Hindi ito magkakaroon ng malaking pakinabang sa reputasyon ng ating Shao Clan kung talagang huhugasan natin sila ng dugo. Sa halip, magdudulot ito ng matinding pananakot sa mga tao. Makakaramdam tayo ng matagal na panahon. Sinulyapan ni Xiao Yan ang nakangiting si Xiao Ding ngunit tahimik. Kung hindi dahil kay Yun, talagang binalak niyang hugasan ang Mystic Cloud Sect sa dugo upang maghiganti. Kung pag-uusapan ng isa kung ano ang nagbago, sasabihin ng isa na isinaalang-alang niya ang kanyang personal na damdamin. Napatingin si Xiao Ding kay Xiao Yan. Napangiti siya pagkatapos niyang tila malinaw na naiintindihan ang iniisip ni Xiao Yan. Dahan-dahan siyang nagsalita. Ikatlong kapatid, wala kang ginawang mali. Dahil sa iyo kaya hindi kailangang magtago ang angkan ng Xiao. Ikaw na ngayon ang suporta sa puso ng lahat sa loob ng angkan ng Xiao. Gagawin ng mga miyembro ng angkan ng Xiao ang kanilang makakaya upang suportahan ang bawat desisyon mo tama man o mali. Habang nagsasalita siya, nanliit ang tingin ni Xiao Ding at nakatitig kay Xiao Li. Umiling ang huli at nagmamadaling nagsalita ng nakangiti. Hihihi. Medyo matagal na akong nanatili sa Black Corner region at medyo wala akong ugnayan sa isang ordinaryong tao. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa puso ni Xiao Yan nang marinig niya ang mga salita ng 2 taong ito. Ito ang kanyang mga kapatid na may kaugnayan sa dugo. Kahit anong gawin niya, tama man o mali, susuportahan siya ng mga ito nang walang pag-aalinlangan. Kung maaari, dalhin mo ang Yun na iyon upang tingnan ang kuya at pangalawang kapatid. Narinig ko mula kay Old Hai at sa iba pa na nagpakita ka ng awa sa pagkakataong ito dahil sa kanya. Talagang wala siyang koneksyon sa usapin ng ating angkan ng Xiao. Hindi namin masyadong tatutol. Hinawakan ni Xiao Ding ang tasa sa tabi niya, humigop bago biglang nanunukso. Medyo nalungkot si Xiao Yan nang marinig niya ito. Nagmadali siyang nagpaliwanag. Maraming pabor lang ang utang ko sa kanya noong nagsasanay ako sa imperyo. Napangiti si Xiao Ding nang makita niya ang ugali ni Xiao Yan. Tumigil siya sa pangungutya sa kanya at sinabing, "Alam ko na ang mga salitang ipinarating mo. Nagpadala na rin ako ng isang tao upang ipaalam kay Old Hai. Sa tingin ko ay dapat na siyang magmadali sa ilang sandali." Ngumiti ng mapait si Xiao Yan at tumango. Sinulyapan niya si Xiao Li sa gilid at naisip na dapat niyang i-maximize ang oras at lutisin ang isyu sa life devouring pill sa loob ng katawan ng huli. Kung hindi, paano niya sasagutin si kuya kung may mangyari sa pangalawang kapatid pagkaraan ng ilang panahon? Ang mga tingin ni Xiao Yan ay hindi sinasadyang sumulyap sa maitim na singsing sa kanyang daliri habang iniisip niya ang paraan upang malutas ang life devouring pill. Isang mahinang kapanglawan ang lumabas sa kanyang mga mata. Tama. Salamat sa iyo, ang reputasyon ng Shao Clan ay tumaas ng husto sa loob ng imperyo. Walang katapusang bilang ng mga tao na bumibisita na may dalang mga regalo araw-araw. Ang eksenang ito ay isa na hindi pa namin naranasan sa Wotan City. Kung makikita ito ni tatay, malamang na siya ay makaramdam ng labis na kasiyahan. Noon pa man ay inaasahan na niya ang magagandang bagay para sa iyo sa aming 3 magkakapatid. Si Xiao Ding ay sobrang maasikaso. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Xiao Yan. Agad niyang iniba ang topic at tumawa ng mahina. Tahimik na tumango si Xiao Yan. Ang kanyang kamao ay dahan-daang humigpit habang siya ay mahinang nagsalita. Kasalukuyan akong may ilang mga pahiwatig tungkol sa lokasyon ng ama. Gayunpaman, ang aking kasalukuyang lakas ay malayo sa sapat kung nais kong iligtas siya ngayon. Nagtitiwala kami sa iyo. Naniniwala kami na magagawa mo ito. Ngumiti si Xiao Ding at sumagot. Binigyan sila ni Xiao Yan ng maraming himala sa loob ng maraming taon na ito. Napangiti si Xiao Yan sa tiwala na mayroon sa kanya sina Xiao Ding at Xiao Li. Bahagya siyang tumango at magsasalita na sana nang biglang pumasok ang isang miyembro ng clan. Magalang siyang nagsalita. Dumating na si Old Master Hai Badong. Dumating na si Old Master Hai Badong. Nagmamadaling bumangon si Xiao Yan nang marinig niya ito. Sa kasalukuyan, naayos na nila ang mga usapin ng Mystic Cloud Sect. Susunod, oras na para isaalang-alang ang mga pangyayari sa hinaharap ng angkan ng Xiao sa Jiama Empire. Kahit na ang reputasyon ng Shao Clan sa Jiama Empire ay tumaas ng husto, ito ay hindi pa rin sapat sa opinyon ni Xiao Yan.
Minsan na niyang ipinangako sa kanyang ama na talagang hahayaan niyang umunlad ang angkan ng Xiao. Isang kaunlaran na higit pa sa anumang punto sa kasaysayan. Isang mahusay na kasaganaan na karapat-dapat sa pagpapasaya ng mga tao at pakiramdam na nasa sabik tungkol sa Battle Through the Heavens. Kabanata 728. Ang Great Meeting of Factions. Hahaha. Munting kapwa, ang tigas talaga ng buto mo. Akala ko kailangan mong magpahinga man lang ng isang buwan bago ka magkaroon ng lakas na magsalita. Hindi inaasahan na nakabawi ka ng kaunting lakas pagkatapos ng kalahating buwan. Nakakagulat talaga. Isang matandang malinaw na halakhak ang biglang nalipat sa malaki at maluwang na bulwagan. Unti-unting lumitaw ang figure ni Hai Badong sa mga mata ng lahat. Bahagyang napangiti din si Xiaoyan nang makita ang figure ni Hai Badong. Bumangon siya, pinapasok siya bago muling bumalik sa kanyang upuan. Ang titig ni Hai Badong ay maingat na dumampi sa katawan ni Xiaoyan matapos maupo sa isang upuan. Ilang sandali pa, ang sorpresa sa kanyang mga mata ay naging pagtataka habang siya ay bumulalas. Ang iyong aura. Mula sa paraan ng pagtingin ni Hai Badong dito, ang aura ni Xiaoyan ay medyo hindi matatag habang ito ay tumataas at bumaba. Ito ay tila halos kapareho sa sitwasyon kung saan ang isa ay malapit nang isulong ang kanyang lakas. Ngumiti at tumanggo si Xiaoyan nang makita niya ang pagtataka sa mukha ni Hai Badong. Mahina niyang sinabi. Bagaman ang aking mga pinsala ay napakalubha sa pagkakataong ito, tila pinahintulutan akong mahawakan ang harang ng klase ng Dao Huang. Kung ako ay mapalad, malapit ko nang masubukang makapasok sa antas ng Dao Huang. Isang kagalakan ang bumakas sa mukha ni Hai Badong nang marinig niya ito. Agad niyang kinagat ang labi at napasigaw ng malakas. Sa wakas ay bamantong hininga siya. Ikaw na munting kapwa. Bagamat masasabing nakamit mo ang ilang mga benepisyo sa pakikipaglaban sa isang makapangyarihang tao tulad ni Yun Shan, hindi pa rin inaasahan na matutulungan ka nilang mahawakan ang hadlang sa Dao Huang. Bilang isang elite na Dao Huang, natural na naiintindihan niya kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng isang Dao Huang at kung gaano kahirap tumawid. Noon, nanatili siya sa tuktok ng klase ng Dao Huang sa loob ng buong 10 taon bago siya nakatagpo ng isang maswerteng pagkakataon na magtagumpay. Ang makita ang bilis ng pagsasanay ni Xiaoyan ngayon ay talagang naging dahilan para siya ay hindi makapagsalita. Napangiti si Xiaoyan sa bulalas ni Hai Badong. Ayon sa normal na sitwasyon, ang malaking pagtaas ng kanyang lakas habang siya ay nasa ilalim ng lupa ay naging sanhi ng kahirapan na kailangan niyang harapin kapag umabant mula sa tuktok ng klase ng Dao Huang upang tumaas ng husto. Kaya naman, gaano man siya nagsanay pagkatapos niyang lumabas mula sa ilalim ng lupa, ang lakas ng kanyang katawan ay nanatiling tahimik. Walang ibang aktibidad maliban sa pagiging pamilyar niya sa kontrol ng Dao Qi sa kanyang katawan. Ayon sa kanyang mga inaasahan, mahirap para sa kanya na tunay na pumasok sa klase ng Dao Huang nang hindi bababa sa 2 taon. Gayunpaman, pagkatapos ng labanan ng buhay at kamatayan sa Misty Cloud Sect, nakakuha siya ng hindi masusukat na mga benepisyo sa kabila ng ilang beses na siyang umikot sa pagitan ng linya ng buhay at kamatayan. Ang pagpapahusay na ito kung saan siya ay nagkaroon ng mahinang pakikipag-ugnayan sa antas ng Dao Huang ang pinakamalaking pakinabang. Kung hindi dahil sa labanan sa buhay at kamatayan na ito, malinaw na imposibleng mahawakan ni Xiaoyan ang klase ng Dao Huang sa sandaling ito. Ito ay matatawag lamang na swerte. Ang isang buhay at kamatayan na labanan ay pinakamahusay na nagawang maging sanhi ng potensyal na nakatago sa katawan ng isang tao na pumutok. Kaya naman, ang labanan ay magpakailanman ang pinakamabilis na shortcut para sa isang tao na magtaas ng lakas. Siyempre, ang paunang kondisyon ay dapat tiyakin ng isa na hindi siya magiging malamig na bangkay sa panahon ng labanang iyon ng buhay at kamatayan. Kung iyon ang kaso, hindi ito makakatulong sa sitwasyon anuman ang nangyari sa isang tao. Maglinang ng mabuti kapag ang iyong mga pinsala ay ganap ng gumaling at tingnan kung matagumpay kang makakapasok sa klase ng Dao Huang. Natatawang paalala ni Hai Badong. Pagkatapos nito, nag-iba siya ng tono at tumawa. Tama. Ipinatawag mo ako. May problema ba? Bahagyang nawala ang ngiti sa mukha ni Xiaoyan nang mabanggit ang tamang negosyo.
Marahang idiniin ng kanyang daliri ang mesa habang dahan-daang nagtanong. Siguro kung narinig na ba ni Old High ang pangkat na tinatawag na Hall of Souls. Ang Hall of Souls. Nagulat si Hai Badong nang marinig niya ito. Ang kanyang mga titig ay nagpakita ng kanyang pag-iisip bago siya nagsalita makalipas ang ilang sandali. Ang mahiwagang eksperto na iyon na lumitaw sa loob ng Misty Cloud Sect ay dapat na isang eksperto mula sa pangkat na ito, tama ba? Oo, talagang hindi ko narinig ang pangkat na ito sa nakaraan. Gayunpaman, dahil sa mahiwagang ekspertong iyon, nakalap ako ng ilang impormasyon tungkol sa paksayon na ito noong panahon na ikaw ay nagpapagaling. Maaaring hindi ito gaano ngunit nalaman ko na ang paksayon na ito ay napakalakas. Bukod dito, ito ay lubhang misteryoso at kakaiba. Nakatuon din ito sa pangangaso ng makapangyarihang mga espiritu na nawala ang kanilang pisikal na katawan sa kontinente. Nakakunot ang noo ni Hai Badong na sumagot. Ang aking ama at guro ay kasalukuyang nasa kanilang mga kamay. Bukod dito, pagkatapos marinig ang kanilang mga intensyon, tila sila ay labis na interesado sa aming Shao Clan. Baka magpadala sila ng ilang malalakas na tao sa hinaharap. Isang malamig na kislap ang kumislap sa mga mata ni Xiaoyan habang siya ay mahinang nagsasalita. Bahagyang tumango si Hai Badong. Bagamat kasalukuyang inalis nila ang isang malakas na paksayon tulad ng Misty Cloud Sect, na ang mas malakas at nakakatakot na Hall of Souls ay idiniin na ngayon sa kanilang mga ulo, na naging dahilan upang sila ay mahihirapang huminga. Kung titingnan ang lakas ng tumawag sa kanyang sarili na Protector Wu noon, tila ang misteryosong paksayon na ito ay malinaw na malayo sa kung ano ang maihahambing sa Misty Cloud Sect. Ang Hall of Souls ay sobrang misteryoso. Bihira ang sinumang nakakaalam tungkol sa kanilang pag-giral. Dahil sa lakas ng Jiama Empire sa nakaraan, malayo tayo sa kwalipikadong makipag-ugnayan sa kanila. Ayon sa aking hula, malamang na ang Hall of Souls na ito ay maituturing na isang napakalakas na paksayon kahit sa buong Daochi continent. Gayunpaman, ang lumang Misty Cloud Sect ng ating Jiama Empire ay pinamumunuan lamang sa loob ng ating imperyo. Kalimutan ang tungkol sa paghahambing sa kanila sa walang katapusang Daochi continent. Maaari lamang silang ituring na pangkat ng pangalawang antas kahit na sa hilagang kanlurang lugar kung saan tayo matatagpuan. Mapait na tumawa si Hai Badong habang bamantong hininga. Huwag mo lang tingnan kung gaano kalakas ang Misty Cloud Sect sa loob ng imperyo. Ang pagtrato nito sa Great Meeting of Factions para sa hilagang kanlurang bahagi ng kontinenteng ito na ginanap isang beses bawat 5 taon ay hindi maganda. Medyo marami ang nanunuya at nanlilisik ang mga mata sa kanila. Great Meeting of Factions. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Hindi pa niya narinig ang Great Meeting na ito. Ang posisyon kung saan matatagpuan ang Jiama Empire ay nagkataon sa hilagang kanlurang bahagi ng kontinente. Mayroong hindi bababa sa 100 malalaki at maliliit na bansa sa rehiyong ito. Ang Jiama Empire ay isa lamang sa kanila. May ilang paksayon na may napakalakas na lakas sa loob ng bawat imperyo, at hindi sila mabibilang kung susumayan natin silang lahat. Napangiti si Hai Badong nang makita niya ang hindi tiyak na ekspresyon ni Xiaoyan. Ipinaliwanag niya. Ang Great Meeting of Factions na ito ay isinasagawa ng ilan sa pinakamalakas na paksayon sa loob ng hilagang kanlurang rehiyon na ito. Wala itong magandang intensyon. Gusto ng ilang taong may malaking ambisyon na pagsamahin ang lahat ng paksayon sa loob ng hilagang kanlurang rehiyon na ito at maging isang pag-iral na maihahambing sa mga nangungunang paksayon sa kontinente. Gayunpaman, walang nakakamit ang ligaw na ambisyong ito hanggang ngayon. Ang hilagang kanlurang lugar na ito ay napakalawak na may maraming bilang ng mga paksayon sa loob nito. Ang kanilang mga relasyon ay lahat komplikado. Mas madaling sabihin kaysa gawin upang pagsamahin sila. Siyempre, ang malakas dito ay hindi kasama ang Misty Cloud Sect. Sa kwalifikasyon ng Misty Cloud Sect sa kwalifikasyon, maaari lamang itong ma-rate sa hilagang kanlurang rehiyon. Natawa si Hai Badong. Gayunpaman, ito ang posisyon ng Misty Cloud Sect noong wala si Yon Shan noon. Matapos ang pagunlad ng matandang iyon sa mga taong ito, ang lakas ng Misty Cloud Sect ay masasabing tumaas ng paunti-unti. Sa tingin ko ay halos hindi na ito makakapit sa isang first-rate na posisyon.
Kung ang susunod na Great Meeting of Factions ay gaganapin, ito ay dapat na maging sanhi ng napakaraming paksayon na kumutya sa Misty Cloud Sect noon upang tumahimik ang kanilang mga bibig. Hihihi. Sa kasamaang palad, ang pangarap na ito ay nawasak mo, munting kapwa. Ang mukha ni Xiaoyan ay namangha nang marinig niya ang impormasyon na hindi pa niya narinig bago inihayag ni Hai Badong. Hindi inaasahan na ang Misty Cloud Sect, na nagmamayabang sa paligid ng Jiama Empire, ay nagtataglay lamang ng ganoong posisyon sa loob ng hilagang kanlurang rehiyong ito. Hihihi. Tama, ang dalawang eksperto na dawhang na nakilala natin sa angkan ng Mo noon ay kabilang sa Sky Serpent Mansion. Ang Sky Serpent Mansion na ito ay isang tunay na first-rate na paksayon sa loob ng hilagang kanlurang rehiyon. Ang kanilang lakas ay higit na nalampasan ng Misty Cloud Sect. Noon, halos natalo na nila ang public sect at naging pinuno ng hilagang kanlurang rehiyon. Tila biglang may naalala si Hai Badong habang nagsasalita siya. Ang Sky Serpent Mansion. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Kaagad, naalala niya ang dalawang mahiwagang eksperto na nakilala niya noong pumunta siya sa Mo Clan para iligtas si Qinglin noon. Hindi inaasahan na ang paksayon na ito ay talagang mas malakas kaysa sa Misty Cloud Sect. Hindi nakakagulat na maaari nilang i-extend ang kanilang mga limbs sa Black Corner region. Sa pinakakaunti, ang Misty Cloud Sect ay walang kakayahan na mabuhay sa ganoong uri ng magulong rehiyon. Ang Sky Serpent Mansion ay nasa loob ng Sky Serpent Empire na matatagpuan sa gitna ng hilagang kanlurang rehiyong ito. Mayroon itong transcendent na posisyon sa loob ng kanilang imperyo na lumampas lamang sa Misty Cloud Sect sa loob ng Jiama Empire. Maging ang pagbabago ng pamilyang imperial doon ay bahagyang minamanipula ng mga ito ng palihim. Ang bansang iyon ay nagtataglay din ng ilang iba pang paksayon ngunit lahat sila ay tinatrato ang Sky Serpent Mansion bilang kanilang pinuno. Kinakailangan silang magbigay ng parangal sa Sky Serpent Mansion taon-taon. Natawa si Hai Badong. Hindi pa matagal na panahon mula noong naitatag ang Jiama Empire bilang isang bansa. Idinagdag ito sa katotohanan na ito ay matatagpuan sa malayong bahagi ng kanluran, bihira ang anumang dayuhang eksperto na pumasok dito. Maliban sa ilang malalaking paksayon sa loob ng imperyo at pamilya ng imperial, napakahirap para sa isang ordinaryong tao na magkaroon ng ganitong antas ng pangunawa. Kung hindi dahil sa maliit na babaeng iyon na tinawag na Qinglin noon, hindi rin pupunta rito ang mga tao mula sa Sky Serpent Mansion. Hindi maiwasang mamangha ang mukha ni Xiaoyan matapos marinig ang mga sikretong ito sa unang pagkakataon. Sina Xiaoli at Xiaoding sa kanyang tabi ay nag-click din ng kanilang mga dila at bumuntong hininga. Sila ay nagulo sa imperyo sa loob ng maraming taon ngunit ganap na hindi alam ang lahat ng impormasyong ito. Napangiti si Hai Badong nang makita ang pagkatulala nilang tatlo. Agad na sumulyap ang kanyang tingin kay Xiaoyan habang dahan-dahan niyang sinabi. Ngayong nabuwag na ang Misty Cloud Sect, malamang na ang Jiama Empire ay hindi magkakaroon ng paksayon na maaari nitong alisin. Napataas ang kilay ni Xiaoyan nang makita ang ekspresyon ni Hai Badong. Mahina niyang sinabi. Ano ang kahulugan ng mga salitang binibigkas mo, Old Hai? Hihihi. Munting kapwa, ang Hall of Souls ay interesado sa iyong Xiao Clan, ngunit imposibleng makuha mo ang lahat sa iyong clan na itago ang kanilang mga pangalan at itago ang kanilang mga sarili sa malalim na kabundukan, tama ba? Tumawa si Old Hai. Natahimik si Xiaoyan. Nangako siya sa kanyang ama na muli niyang pauunlarin ang angkan ng Xiao. Sa natural, imposible para sa kanya na makuha ang lahat na maging isang mangangahoy sa mga bundok. Dahil hindi mo may tatago ang iyong mga pangalan, natural na medyo hindi mahalaga para sa iyo na mag-isa na protektahan ang iyong angkan ng maayos. Kaya, kailangan mo ng isang paksayon na sapat na malakas. Kumikislap ang mga mata ni Hai Badong habang nakangiti at nagpatuloy. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon mo ngayong nabuwag na ang Misty Cloud Sect. Kung ikaw ay unti-unting uunlad sa hinaharap at makapasok sa pinakamalakas sa hilagang kanlurang rehiyon, imposible para sa Hall of Souls na random na patayin ang mga miyembro ng Xiao Clan, tulad ng dati, kahit na gusto nilang hawakan sila. Bukod dito, kung magagawa mong maging Panginoon ng hilagang kanlurang rehiyon sa hinaharap, ang Hall of Souls ay matatakot kahit nasa lakas nito. Bukod dito,
Gaano katagal mo iligtas ang iyong guro at ama kung kailangan mong hanapin sila ng random na mag-isa sa kontinente? Inihayag ni Xiaoyan ang isang ekspresyon na malalim ang iniisip. Matagal bago siya tumango ng bahagya. Sinabi niya. Talagang makatwiran ang mga salita ng Old High. Gayunpaman, mas madaling sabihin kaysa gawin kung gusto kong magtatag ng isang paksayon na maaaring sumulong sa malalakas na paksayon ng rehiyon sa hilagang kanluran ng walang dala. Ang aking likas na katangian ay hindi angkop na magtatag ng isang paksayon. Kung hatiin ko ang aking atensyon sa mga bagay na iyon, maaaring makialam pa ito sa aking pagsasanay. Hihihi. May ilang mga bagay na hindi mo kailangang gawin ng personal. Natural na may mga taong angkop na tutulong sa iyo na pamahalaan ito. Sa oras na iyon, maaari ka na lang maging taong namamahala na walang ginagawa at patuloy na mahinahong sinasanay ang iyong sarili. Napangiti si Hai Badong. Tumingin siya kina Xiaoding at Xiaoli sa tabi ni Xiaoyan at tumawa. Hindi rin sa lawak na kailangan mong magtayo ng walang dala. Dahil sa iyong kasalukuyang reputasyon sa loob ng Jiama Empire, natural na magkakaroon ng hindi mabilang na bilang ng mga eksperto na darating upang makipagtulungan hanggat iwagayway mo ang iyong kamay. Bukod dito, ang ilang malalaking angkan sa imperyo ay makakamit mo ang lahat sa kasalukuyan sa pamamagitan ng iyong pagkilos. Battle Through the Heavens. Kabanata 729. Poison Sect. Laminggalinga ang mga mata ni Xiaoyan nang makita niya ang nakangiting ugali ni Hai Badong. Ilang sandali pa ay minulat niya ang kanyang mga mata at bahagyang tumango. Nagsalita siya sa malalim na boses. Kung ganoon, kailangan kong problemayan ang Old High para tulungan akong makipag-ugnayan kay Chairman Fama at sa mga pinuno ng iilan pang malalaking angkan kapag ganap na akong gumaling mula sa aking mga pinsala. Oras na rin para magbago ang kalangitan ng Jiama Empire. Napangiti si Hai Badong at tumango nang marinig ito. Sa huli ay naniniwala siya na ang mga yapak ni Xiaoyan ay hindi dapat huminto sa Jiama Empire. Ang napakalaking Daochi Continent ang magiging lugar para maglaro siya. Hindi lumabas si Xiaoyan noong panahon pagkatapos nilang mag-usap ni Hai Badong. Sa halip, tahimik siyang nanatili sa Xiao Mansion at nakatuon sa pagpapagaling sa kanyang mga sugat. Kung gusto niyang bumuo ng paksayon na mas malakas pa sa Misty Cloud Sect sa Jiama Empire na ito, kakailanganin niyang magkaroon ng sapat na lakas para hadlangan ang lahat ng paksayon at eksperto sa loob ng imperyo. Kung hindi, ito ay magiging biro lamang sa huli. Sa panahong si Xiaoyan ay kalmadong nagpapagaling, ang Misty Cloud Mountain sa wakas ay ganap na nawalan ng laman. Matapos umalis ang maraming alagad ng Misty Cloud Sect, ilang tao sa loob ng Jiama Empire, na nag-aakalang ang balita ay isang bulong-bulungan, sa wakas ay nagsimulang maniwala na ang napakalaking sekta, na nang ibabaw sa Jiama Empire sa loob ng ilang daang taon, ay talagang malapit nang mawala sa imperyong ito. Kasunod ng pagpapaalis sa mga alagad ng Misty Cloud Sect, ang sitwasyon sa loob ng imperyo ay naging medyo kakaiba. Noong nakaraan, ang pinuno ng Jiama Empire ay walang alinlangan na ang Misty Cloud Sect. Ngayong bumagsak na ang Misty Cloud Sect, ang posisyong iyon ay natural na naging sanhi ng maraming paksayon na magkaroon ng mapupulang mga mata habang pinagnanasaan nila ito. Siyempre, maaaring mamula-mula ang mga mata nila ngunit walang ni isang tao ang naging hanggal na humakbang pasulong at ipahayag na papalitan nila ang Misty Cloud Sect. Ito ay dahil alam ng lahat na ang tanging tao sa loob ng Jiama Empire na may kwalifikasyon at kakayahang gawin ito ay ang ikatlong Young Master ng Xiao Clan. Ang taong nakatalo kay Yunshan, si Xiaoyan. Ang lahat ay naghihintay sa susunod na hakbang ng binatang iyon na pinili ang katahimikan. Si Jia Xingtian at Princess Yao Ye ay nakaupo sa isang tahimik na bulwagan sa loob ng Jiama Imperial City. Paminsan-minsan ay nakasimangot sila habang nag-uusap ng mahina. Inalis na ni Yunyun ang lahat ng mga disipulo mula sa Misty Cloud Sect. Ang Misty Cloud Sect na ito ay magiging kasaysayan sa loob ng Jiama Empire sa hinaharap. Sinapo ni Yao Ye ang kanyang noo. Pinagmamasdan niya ang bawat pagkilos ng Misty Cloud Sect nitong ilang araw. Nang makitang si Yunyun ay talagang kumilos ayon sa kasunduan ay nakahinga siya ng maluwag. Ang pamilya ng imperial ay nag-aalala at natatakot sa napakalaking nilalang na ito, na naging malapit sa imperial na lungsod sa hindi kilalang bilang ng mga taon.
Natural na hindi nila ito bibigyan ng anumang pagkakataon na makabalik ngayon na nagkaroon sila ng pagkakataon na pabagsakin ito. Bahagyang tumango si Jie Xingtian. Gayunpaman, walang masyadong ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang tingin ay dumaan sa bintana at dumaan sa isang tiyak na direksyon sa kabisera bago mamulong. Bagaman naalis na natin ang mabangis na tigre na ito na kilala bilang Misty Cloud Sect, dumating ang isa pang mas malakas at nakababatang makapangyarihang leon. Siguro kung ito ay isang pagpapala o isang sumpa sa Jiama Imperial Family. Natahimik si Yao Ye. Agad siyang nagpakawala ng mahinang buntong hininga at sinabing, ito ay isang bagay na wala tayong pagpipilian. Imposibleng pabagsakin natin ang Misty Cloud Sect sa pamamagitan lamang ng ating lakas. Alam ng lahat ang ligaw na ambisyon ng Misty Cloud Sect. Kung hahayaan natin silang magpatuloy sa pag-unlad, tiyak na kikilos sila laban sa ating imperial na pamilya. Sa oras na iyon, natatakot ako na ang lahat ng tao sa loob ng ating pamilya ay madaling mapuksa. Mataimtim ang ekspresyon ni Jie Xingtian habang dahan-daang sinabi. Nakatanggap ako ng balita. Natatakot ako na si Xiaoyan ay may intensyon na magtatag ng paksayon sa loob ng imperyo. Sa oras na iyon, maaaring may isa pang Misty Cloud Sect. Sabihin mo sa akin, ano ang dapat nating gawin tungkol dito? Naging mas seryoso rin ang ekspresyon ni Yao Ye nang marinig niya ito. Matagal siyang nag-isip bago umiling at muling tumawa ng mapait. Sinabi niya, ang kasalukuyang lakas ni Xiaoyan ay hindi na mas mahina kaysa sa Misty Cloud Sect. Kahit na hindi binanggit ang kanyang pag-iral, na maaaring makipaglaban sa isang elite na Daozang, mayroon pa ring isang tunay na piling tao na Daozang sa kanyang tabi. Ang Reyna Medusa na iyon ang naging dahilan upang tayo ay magdusa ng malaking pagkatalo noon. Kung tayo ay magbubunyag ng kahit kaunting awayan sa kanya, sa halip ay iyon ang haantong sa kapahamakan. Huwag mong sabihin sa akin na kailangan lang nating buksan ang ating mga mata at panoorin si Xiaoyan na itatag ang kanyang paksayon. Sumimangot si Jie Xingtian at sinabi. Ang karakter ni Xiaoyan ay hindi kasing bisyo ni Yunshan. Siya rin ay isang taong nagpapahalaga sa mga relasyon. Magdurusa lamang ang isang tao kung ang isang tao ay gumawa ng mahigpit na diskarte laban sa gayong tao. Kaya, malamang na maaari lamang tayong maglibot sa isang magiliw na paraan. Nag-isip sandali si Yao Ye bago dahan-daang nagsalita. Magiliw. Si Xiaoyan ay isang taong magbabalik ng higit na paggalang kung may gumagalang sa kanya. Kung tahimik kang nagtataglay ng masamang hangarin sa kanya at natuklasan niya ito, agad siyang lalaban sa iyo. Siya rin ay magiging walang awa sa kanyang pag-atake. Ipinahayag ni Yao Ye ang kanyang mga iniisip. Dahil ang ating kasalukuyang lakas ay hindi maaaring maging hadlang sa kanya, bakit hindi tayo tumulong sa paglipat ng mga bagay-bagay? Kung masusunod ang ating imperial na pamilya, maaari tayong makakuha ng ilang mga benepisyo. Ang ibig mong sabihin ay hindi lang natin siya dapat pigilan na magtatag ng isang paksayon ngunit dapat din natin siyang bigyan ng tulong. Natigilan si Jie Xingtian habang hindi makapaniwalang nagtanong. Walang ibang paraan maliban dito. Walang magawang tumango si Yao Ye. Maraming eksperto sa paligid ni Xiaoyan. Kung magagalit sila sa kanya, maaari niyang ipadala si Medusa. Ilang eksperto sa imperial na lungsod na ito ang makakalaban sa kanya. Dahil hindi sila maaaring gumamit ng dahas, ano pang paraan ang maaari nilang gamitin maliban sa malambot na diskarte? Mahigpit na pinagdikit ni Jie Xingtian ang kanyang mga kilay. Marahang tumapik ang kamay niya sa ibabaw ng mesa bago bumantong hininga ilang sandali pa. Ang sabi niya, sige, gagawin namin ang sinabi mo at subukan muna. Sana, ang taong ito ay hindi maging katulad ni Yunshan sa pagnanais na palitan ang aming imperial na pamilya. Kung hindi, hindi ko siya papakawalan ng madali kahit na kailangan kong lumaban hanggang sa kaming dalawa ay malubhang nasugatan. Bahagyang ngumiti si Yao Ye nang makita niyang tumango si Jie Xingtian. Saglit siyang nag-isip bago biglang nagsalita. Sa totoo lang, ang ating Jiama Empire ay dumaranas din ng maraming kakulangan sa pagkawala ng Misty Cloud Sect. Dahil nawala sila, ang ating Jiama Empire ay hindi na magkakaroon ng kwalipikasyon na lumahok sa hinaharap sa hilagang kanlurang Great Meeting of Factions.
Sa ganitong paraan, malamang na tayo ay tatawa-tawa sa ating mga kalapit na bansa. Kamakailan lamang, ang bansa ay may maraming malalaki at maliliit na pangkat. Oo, narinig ko na rin. Ang paksayon na iyon ay tila tinatawag na poison sect. Hindi lamang ito misteryoso at hindi mahuhulaan, ngunit ayon sa aming impormasyon, ang misteryosong sect leader ng poison sect ay maaaring magkaroon ng nakakatakot na lakas na maaaring makipaglaban sa isang elite na Daozang. Maaari silang tumalon at maging isang malakas na paksayon na maaaring makipaglaban sa Sky Serpent Mansion at Thunderbolt Sect sa susunod na Great Meeting of Factions. Sa oras na iyon, ang Chuyon Empire ay maaaring maging mas mayabang. Bahagyang lumubog ang ekspresyon ni Jia Xingtian sa pagbanggit nito. Ang Chuyon Empire at ang Jiama Empire ay parang tubig at apoy. Halos bawat taon, may ilang salungatan na sumiklab sa kanilang mga hangganan. Parehong partido ay hindi maaaring makita ang mata sa isa't isa. Sa makatuwid, kung ang ating Jiama Empire ay hindi makagawa ng isang malakas na paksayon at mga eksperto na hindi nakakahiya, malamang na ang ating posisyon sa hilagang kanlurang rehiyon na ito ay mas mababa pa. Napabuntong hininga si Yao Ye habang nagsasalita. Tumanggaw si Jia Xingtian. Saglit na pumikit ang kanyang tingin bago nagsalita sa malalim na boses. Mukhang kailangan pa rin nating umasa kay Xiaoyan. Sige. Muli akong magtitiwala sa batang ito. Hindi mabibigo ang lolo sa tuhod. Napangiti si Yao Ye. Kadalasan ay magaling siyang manghusga ng mga tao. Si Xiaoyan ay isang taong lubos na nagpahalaga sa mga relasyon. Tiyak na hindi niya magagawa ang isang bagay tulad ng pagbabayad ng isang pabor na may mali siya. Masyado ka bang tiwala sa kanya? Ang mukha ni Jia Xingtian ay agad na nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Hinaplos niya ang magandang mukha ni Yao Ye bago biglang nagsalita ng nakangiti. Yao Ye, huwag mong sabihin sa akin na may gusto ka sa batang iyon. Lolo, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Agad na namula ang mukha ni Yao Ye nang marinig ang mga salita ni Jia Xingtian habang nagsasalita siya sa layaw na paraan. Ang talento ng taong iyon ay ang pinaka-nakakatakot na nakita ko sa loob ng maraming taon. Ang kanyang hitsura ay maganda rin. Ang kanyang karakter ay malamig at mabagsik ngunit lubos niyang pinahahalagahan ang mga relasyon. Siya ay isang mahusay na isda. Kung talagang gusto mo siya, ang lolo sa tuhod ay makakatulong sa iyo na banggitin ito sa kanya. Maaari rin akong ganap na maging kalmado kung ang aming dalawang pamilya ay magkakaugnay sa kasal. Nagpatuloy lang sa pagsasalita si Jia Xingtian na parang hindi niya nakita ang pamumula ng mukha ni Yao Ye. Maaari mong kalimutan ang tungkol dito. Mayroong kahit isang tulad ni Medusa na ang kagandahan ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa isang bansa o lungsod sa tabi ng taong iyon. Kahit na gusto mong pakasalan si Yao Ye, maaaring hindi niya ako tanggapin. Inilibot ni Yao Ye ang kanyang mga mata kay Jia Xingtian at walang magawang umiling habang siya ay sumagot. Bagamat lubos niyang hinahangaan si Xiaoyan, bilang isang prinsesa ng isang imperial na pamilya at ang magiging reyna, na siyang magkokontrol sa Jiama Empire, ang kanyang mapagmataas na sarili ay natural na hindi gustong ibahagi ang kanyang asawa sa ibang mga babae kahit gaano pa siya katanji. Napakunot ang noo ni Jia Xingtian nang marinig niya ito. Tumanggo rin siya nang walang magawa. Mukhang napakaraming babae talaga ang kasama niya. Bukod dito, ang pinakamahalagang bagay ay tila wala siyang ibang iniisip kay Yao Ye. Nagdulot ito sa kanya ng labis na kawalan ng kakayahan. Ang tanging magagawa niya ay talikuran ang iniisip sa kanyang puso. Kalimutan mo na ito. Kakatawanin ko ang pamilya ng imperial upang ipahayag ang ating mga alalahanin kapag gumaling na ang taong iyon mula sa kanyang mga pinsala, at ipaalam sa kanya ang ilan sa mga iniisip ng pamilya ng imperial. Tunay na kailangan ng Jiama Empire ng isang makapangyarihang pangkat at mga eksperto na kaya nitong alisin. Sa hitsura nito ngayon, ang taong ito lamang ang pinakaangkop. Ikanaway ni Jia Xingtian ang kanyang kamay, tumayo, at dahan-dahang naglakad palabas habang nagsasalita siya. Bahagyang tumango si Yao Ye habang nakatingin sa likod ni Jia Xingtian. Tama, dapat mong subukan ang iyong makakaya upang magpadala ng higit pang mga especially iya upang imbestigahan ang poison sect mula sa Chuyon Empire.
Walang negatibong epekto sa atin sa pamamagitan ng pagkuha ng karagdagang impormasyon. Tila may naalala si Jie Xingtian pagkarating niya sa pinto. Tumigil siya sa paglalakad habang nagsasalita. Kaya dapat mong bigyan ng kaunting pansin ang bagay na ito. Nararamdaman ko tuloy na may isang bagay na hindi tama sa poison sect na ito. Ang kakayahang wasakin ang lahat ng malaki at maliit na paksayon sa loob ng Chuyon Empire ay hindi isang bagay na magagawa ng isang ordinaryong tao. Gayunpaman, sa loob ng Chuyon Empire, mukhang walang ganoong eksperto, di ba? Puno ng pagdududa ang mukha ni Jie Xingtian. Napabuntong hininga na lamang siya at umiling sa ilang sandali. Nagsalita siya. Mukhang medyo magulo ang Chuyon Empire nitong mga ilang taon. Ano nga ba ang pinagmulan ng poison sect na iyon? Maibibigay lamang ni Jie Xingtian ang kanyang mga walang kwentang iniisip. Bumantong hininga siya at naglakad palabas ng hall. Mapait ding tumawa si Yao Ye habang nakatingin sa nawawalang likod ni Jie Xingtian. Matagal na siyang nagpadala ng malaking bilang ng mga especially iya. Gayunpaman, ang poison sect na iyon ay kumilos ng lubhang kakaiba. Napakahirap magtanong tungkol sa mga balita sa loob ng sekta. Bukod dito, mahigpit ding binantayan ang kanilang loob. Kahit na makapasok ang isang especially iya, napakahirap pa ring makipag-ugnayan sa kanilang core sa loob ng maikling panahon. Ang pinakahuling impormasyon na natanggap niya mula sa Chuyon Empire ay naglalaman lamang ng dalawang maikling salita. Babaeng may lason. Babae na may lason. Marahan na binulong ni Yao Ye ang mga salita sa bulwagan. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa at kamangmangan. Battle Through the Heavens. Kabanata 730. Ang mga bagay na iniwan ni Yao Lao. Nanatili si Xiaoyan sa loob ng isang silid habang ang mundo ng mga tagalabas ay nagkakagulo sa usapin tungkol sa Mystic Cloud Sect. Inilagay niya ang lahat ng kanyang pagsisikap na pagalingin ang mga sugat ng kanyang katawan sa lalong madaling panahon nang hindi natatanggap ang anumang mga sekwela. Ang mga pinsalang natanggap ni Xiaoyan sa pagkakataong ito ay mas malala kumpara sa ibang panahon. Kaya naman, kahit na sa kanyang malakas na pisikal na katawan at sa kanyang kaalaman sa alchemy, ang pagtatangka na ganap na makabawi ay kailangan pa rin niyang gumugol ng medyo mahabang panahon. Hindi naging bigo si Xiaoyan dahil dito. Walang masamang maaaring mangyari sa panahon ng isang bagay tulad ng paggaling. Kung hindi, ang kanyang sitwasyon ay magiging mas malala pa kung siya ay magdagdag ng mga pinsala sa ibabaw ng mga pinsala sa loob ng kanyang katawan. Para sa isang taong may lakas ni Xiaoyan, hindi nakakatakot na makatanggap ng ilang pinsala. Ang nakakatakot ay kapag ang mga pinsala ay naiwan sa isang sumunod na pangyayari na nagdulot ng napakalaking hadlang sa kanya nang siya ay nagtangka na maningil sa mas mataas na antas. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pag-aalala ay hindi itinuturing na isang malaking bagay para kay Xiaoyan. Bilang isang alchemist, alam niya kung paano niya magagamit ang pinakaligtas na paraan upang payagan ang kanyang sarili na unti-unting gumaling. Ang kailangan lang niya ay konting panahon. Isang binata na nakasuot ng itim na damit ang nakaupo sa isang batong kama sa isang tahimik na silid sa loob ng angkan ng Xiao. Nagsilang magkabilang kamay niya at mabagal at mahaba ang paghinga niya. Ang hangin sa paligid ay lilito sa tuwing siya ay humihinga at humihinga. Kaagad, isang enerhiya na nakikita ng mata ang sumunod sa kanyang paghinga at mabilis na pumasok sa kanyang katawan. Ang paglanghap at pagbuga ng enerhiya ay nagpatuloy ng halos isang oras. Noon lang dahan-dahang binuksan ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Isang mahinang apoy ang dahan-daang dumaloy sa kanyang maitim na mga mata bago ito agad na nawala. Ang kanyang itim na mga mag-aaral ay unti-unting naging kalmado tulad ng isang magulo na lumang balon. Pinunasan ng daliri ni Xiaoyan ang kanyang Serency Storage Ring habang dahan-daang bumuga ng hangin. Isang makinis, bilog na dark green medicinal pill ang lumitaw sa kanyang kamay. Kumalat ang isang panggamot na halimuyak na naging sanhi ng pagkalasing ng isa sa sandaling lumitaw ang gamot na tableta. Bahagyang mapapalakas ang espiritu ng isang tao kung malalanghap ito sa kanilang katawan. Ang medicinal pill na ito ay pinangalan ng Yuan Recovery Pill. Ito ay isang uri ng gamot sa pagpapagaling. Gayunpaman, ang tier nito ay medyo mataas na ito ay isang tier 5 na tableta.
Ang medicinal pill na ito ay espesyal na ginamit upang gamutin ang ilang malubhang pinsala. Bukod dito, dahil sa banayad na epektong nakapagpapagaling, hindi ito lilikha ng kahit katiting na pinsala sa loob ng katawan ng isang tao. Ito ay talagang matatawag na ultimate medicinal pill upang gamutin ang mga malubhang pinsala. Gayunpaman, dahil ang medicinal pill ay medyo mataas ang antas, medyo mahirap na pinuhin ito. Ang isang ordinaryong dalubhasa ay mahihirapang tumanggap ng ganoong paggamot kahit na siya ay malubhang masugatan. Mapalad na si Xiaoyan ay isang alchemist, isang tier 6 na alchemist noon. Isang taong maaaring pinuhin ang isang baitang 6 na tabletang panggamot. Kung hindi, ang isa ay kailangang gumastos ng kaunting pagsisikap upang humingi ng ganitong uri ng tabletang panggamot. Walang pag-iingat na pinitik ni Xiaoyan ang medicinal pill sa kanyang bibig. Natunaw ito nang pumasok sa kanyang bibig at nag-transform sa isang mainit na enerhiya na unti-unting pumapasok sa katawan ng isa. Sa wakas, gumalaw ito sa kanyang 4 na paa at daan-daang buto habang mabilis itong kumakalat, na naging dahilan upang mapuno ng mainit na pakiramdam ang buong katawan ni Xiaoyan. Ang tumitibok na sakit na naisalin mula sa kanyang chi paths, na orihinal na nasugatan, ay hamina. Pinitik muli ni Xiaoyan ang kanyang kamay pagkatapos lunukan ang Yuan Recovery Pill. Isang bote ng jade na naglalaman ng matingkad na pulang likidong panggamot ang lumitaw sa kanyang kamay. Binuksan ni Xiaoyan ang manggas sa kanyang kanang kamay at inihayag ito. Sa orihinal, ang kamay na ito ay basag na binuksan. Gayunpaman, sa panahong ito kung saan maingat na nagpapagaling si Xiaoyan, ang napunit na buto ay dahan-daang gumaling. Gayunpaman, ang pag-asa lamang sa Dao Qi upang panatilihing mainit ito ay hindi posible na ganap na gumaling ito sa dati nitong kondisyon. Kakailanganin din ng isa ang iba pang mga bihirang gamot na maaaring maglagay muli ng mga buto upang magawa ito. Bahagyang tumagilid ang bote ng jade at umagos palabas ang matingkad na pulang likidong panggamot. Sa wakas, bumuhos ito sa kanang kamay ni Xiaoyan. Sa sandaling ang panggamot na likido ay tumama sa kanyang kamay, isang hindi pangkaraniwang tunog na chi-chi ang lumabas. Kumaibat din ang sulok ng bibig ni Xiaoyan, at ang init ay naging sanhi ng paglitaw ng kanyang buong kamay na parang inilagay sa isang pagan. Bagamat ang mga alon ng nakakapangangilabot na sakit ay ipinadala mula sa kamay ni Xiaoyan, hindi nagpanik si Xiaoyan. Alam niya na ito ay isang normal na kondisyon. Sa isang pitik ng kanyang daliri, isang piraso ng jade ang lumitaw sa kanyang kamay bago niya maingat na ikinalat ang matingkad na pulang likidong panggamot. Sa wakas, ang kanyang buong kanang palso ay natatakpan ng matingkad na pulang likidong panggamot. Sa loob ng ilang paghinga matapos mahati ang gamot na likido, gumalaw ito sa kanyang mga pores at pumasok sa kanyang katawan. Ang mga buto sa kamay ni Xiaoyan ay naghatid din ng mga alon ng pamamanhid sa sandaling ito. Ang 9 Ganoderma Bone Mending Cream na ito ay talagang may magandang epekto. Sumilip ang saya sa mukha ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang pamamanhid mula sa kanyang mga buto. Kitang-kita niya ang mabilis na paggaling ng mga buto sa kanyang kamay. Tahimik ding umatras ang mahinang pakiramdam na naramdaman niya noong naikuyom niya ang kanyang kamao noon. Ang pagpapalit nito ay isang pakiramdam ng lakas. Itinigil lamang ni Xiaoyan ang pagkilos ng kanyang kamay matapos na maghintay na tuluyang mailabas ang epekto ng likidong panggamot. Inilagay niya ang bote ng jade sa kanyang storage ring, tumingin sa kanyang pulang kanang kamay at ngumiti. Ayon sa bilis na ito, malamang na tuluyan nang gumaling ang mga belang buto sa kanyang braso pagkatapos ilapat ito ng ilang beses. Nabawi ko ang humigit kumulang 50 hanggang 60% ng Dao Qi sa aking katawan. Gayunpaman, ang halagang ito ng Dao Qi ay maihahambing sa 70% hanggang 80% ng aking Dao Qi noong nakaraan. Mukhang nakakuha talaga ako ng magagandang benepisyo mula sa malaking labanang ito. Hindi lang ako sigurado kung makikipag-ugnayan ba ako sa Dao Qi sa lahat ng klase ng Dao o hindi. Nakabawi. Marahan na bamulong si Xiaoyan nang maramdaman niya ang malakas na Dao Qi na dumadaloy sa loob ng chi path sa kanyang katawan. Nag-isip sandali si Xiaoyan habang kinakausap ang sarili. Bigla niyang kinuyam ang kanyang kamay at isang kumpol ng jade green na apoy ang lumitaw sa kanyang kamay.
Pamitik ang kabilang kamay ni Xiaoyan habang matamang nakatitig sa kumpol ng glazed lotus core flame. Ang siksik na puting fire seal sa kanyang noo ay nagbuga ng bahagyang mainit na daloy. Kaagad, isang puting apoy ang naglabas ng chi na tunog at tumaas mula sa loob ng Xiaoyan. Nagulat si Xiaoyan habang nakatingin sa kumpol ng makapal na puting apoy. Dahan-dahang pinunasan ng kanyang kamay ang puting fire seal sa kanyang noo at naramdaman ang temperatura sa loob bago nakahinga ng maluwag. Nabanggit ni Yao Lao na hanggat mayroon pa ang fire seal, nangangahulugan ito na siya ay buhay pa. Sa hitsura nito, hindi lumitaw ang sitwasyong pinakakinatatakutan ni Xiaoyan. Guro, makatitiyak ka na tataasan ko ang aking lakas sa lalong madaling panahon at ililigtas ang aking ama at ikaw. Naikuyom ni Xiaoyan ang kanyang kamao ng mahigpit. Isang matinding kislap ang sumilay sa kanyang mga mata habang nagsasalita siya sa loob ng kanyang puso. Ang heavenly flame sa magkabilang kamay niya ay mabilis na nawala habang gumagalaw ang kanyang isip. Muling dama po ang kanyang tingin sa maitim na singsing na iyon. Ang singsing ay konektado sa espiritu ni Yao Lao at doon siya nagpahinga noong nakaraan. Sa makatuwid, hindi nakapasok dito si Xiaoyan. Gayunpaman, ngayong mayroon na siyang essence body ng bone-chilling flame, na-control din ni Xiaoyan ang sinaunang itim na singsing na ito ayon sa gusto niya. Isang layer ng mahinang siksik na puting apoy ang bumungad sa kanyang daliri. Marahan niyang hinaplos ang madilim na itim na singsing, at ang kanyang espiritual na lakas ay pumasok sa espasyo sa loob ng ring nang walang anumang sagabal. Ang espasyo sa loob ng maitim na singsing na ito ay isang bagay na kahit ang mataas na grado na si Seren storage ring sa kamay ni Xiaoyan ay nahihirapang ikumpara. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang singsing na ito kundi ang maraming bagay na nakaimbak sa loob ng singsing. Ang espiritual na lakas ni Xiaoyan ay mabilis na dumampi sa loob ng storage ring. Medyo mapurol ang ekspresyon niya. Sa loob ng storage ring ay ang lahat ng naipon ni Yao Lao sa kanyang buhay. Ang mga medicinal formula, chi methods, Dao techniques, at ilang iba pang kakaibang bagay ay nakatambak sa loob nito. Ang malawak na hanay ng mga bagay ay nakasalansan, dahilan para masilaw ang kanyang mga mata. Random na binaligtad ni Xiaoyan ang ilan sa mga chi methods at Dao techniques. Muli siyang natahimik nang matuklasan na napakahirap na makahanap ng anumang mababang uri ng mga bagay sa loob ng mga ito. Ang pinakamababang klase ng Chi methods at Dao techniques ay nasa Zuan class low level. Nakita pa nga ni Xiaoyan ang ilang D-class Chi methods at Dao techniques sa detalyadong pagmamasid. Gayunpaman, malinaw na kakaunti ang mga item sa klase na ito. Pagkatapos ng pagbilang, ang pinagsamang bilang ng mga ito ay hindi lalampas sa 20. Sa kabila nito, ang mga bagay na nakatago dito ay naging dahilan ng pagkagulat ni Xiaoyan. Ito ay talagang isang treasure repository na sapat na upang maging sanhi ng hindi mabilang na bilang ng mga tao na dumagsa sa mga kalapati. Buti na lang at siya lang ang nakakaalam ng mga bagay na ito. Kung hindi, ang sinumang nagtataglay ng napakaraming mataas na uri ng Chi methods at Dao techniques ay tiyak na mag-iimbita ng inggit ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Binawi ni Xiaoyan ang kanyang spiritual strength matapos halos lumiko sa espasyo. Isang reel na parang jade ang inilabas habang siya ay umatras. Nilero ng kanyang kamay ang jade green na scroll sa kanyang kamay. Matapos itong pagmasdan gamit ang kanyang espiritual na lakas kanina, nalaman na niya na ito ang paraan upang malutas ang life devouring pill na nasa loob ng katawan ni Xiaoli na iniwan ni Yao Lao. Kung bibilangin ang oras, malapit na ang oras para kay Xiaoli mula nang lunukan niya ang life devouring pill hanggang ngayon. Sa makatuwid, kinailangan ni Xiaoyan na i-maximize ang kanyang oras para malutas ang usaping ito. Kung hindi, malamang na si Xiaoli ay agad na mamatay. Sa oras na iyon, kalimutan ang tungkol sa sariling sakit ni Xiaoyan, hindi niya alam kung paano sasagutin ang kanyang kuya. Hanggang ngayon, hindi pa dinadala ng dalawa ang bagay na ito kay Xiaoding. Ito ay dahil alam nila na dahil sa init ng ulo ni Xiaoding, malamang na sa huli ay mapag-alitan niya silang dalawa kung alam niya ang mga bagay na ito. Dahan-daang hinayla ni Xiaoyan ang scroll. Ang matapang at masiglang mga salita, na naging sanhi ng pakiramdam ni Xiaoyan na medyo pamilyar, ay lumitaw sa kanyang mga mata,
na nagdulot sa kanya ng mahinang buntong hininga. Munting tao, ang life devouring pill ay may nakapagpapagaling na epekto na sobrang nakakapangilabot. Kahit na ako ay nahihirapang ganap na alisin ito. Gayunpaman, hindi na kailangang mabaygo. Hindi dahil sa walang solusyon. Ang life devouring pill ay gumagamit ng puwersa ng buhay ng isang tao upang makakuha ng lakas. Dahil hindi natin ito maaalis, dapat nating itaas ang puwersa ng buhay ng taong umiinom ng gamot na tableta. Sa ganitong paraan, ito ay magbibigay daan sa taong nakainom ng gamot na tableta na mapahaba ang kanyang buhay sa loob ng isang panahon. Siyempre, ito ay pansamantalang kapaki-pakinabang lamang. Kung gusto mong ganap na alisin ito, kakailanganin nito ang mamimili na magtagumpay sa klase ng dawwang sa panahon ng kanyang natitirang buhay. Ang pagpasok sa klase ng dawwang ay talagang magbibigay daan sa isa na malutas ang life devouring pill. Tiningnan ng tingin ni Xiaoyan ang mga salita sa scroll ng buo. Ilang sandali pa, bumalot ang saya sa mukha ni Xiaoyan. Ang pamamaraan ng guro ay hindi masyadong komplikado. Dahil ang life devouring pill ay suportado ng life force, posibleng gumamit ng medicinal pill na maaaring magpapataas ng life force ng isang tao para pahabain ang buhay ng pangalawang kapatid. Kung si Xiao Li ay makakapag-breakthrough sa dawwang class ay makikita lamang sa hinaharap. Bagamat simple ang pamamaraang ito, may kasama itong malaking problema. Ito ay ang mga panggamot na table task na maaaring magpataas ng lakas ng buhay ng isang tao ay napakabihirang. Mahirap hanapin. Gayunpaman, hindi ito isang napakahirap na bagay para kay Yao Zuzi, na kilala sa buong kontinente. Dahan-daang bumaba ang tingin ni Xiaoyan. Sa wakas, huminto ito sa huling bahagi at ang kanyang puso ay huminga ng mahabang buntong hininga. Deep Green Longevity Pill, isang Tier 6 medicinal pill na kayang pataasin ang buhay ng isang tao ng halos 10 taon. Ang isang individual ay maaari lamang kumonsumo ng isang pill sa kanilang buhay. Ang mga sangkap na nagpapadalisay, deep green fruit, king longevity starch, 10,000 years vine.